Si Don Gray Zapanta mula sa may kayang pamilya sa Castaños Cerca sa bayan ng Belen, Cavite, matatagpuan sa probinsya ng Cavite. Isang araw, nagising si Don sa ingay na makasamahan niya sa bahay, kaya naiinis siyang bumangon at nang bumaba siya para alamin ang nangyayari, nakita niya ang kanyang mga magulang na may ginagamot na hindi kilalang lalaki. Duguan ito at napakaraming sugat sa parte ng katawan. May tama ng baril at halos naghihingalo na. Bilang isang nurse sa kanilang pamilya, agad siyang bumaba para gamutin ang kawawang lalaki. Nagawa niyang gamutin si Luciferio Montenegro. Na magising si Luciferio, agad sinabi ng kanyang mga magulang na si Don ang gumamot sa lalaki ng duguan ito. Dahil sa matinding galak, dahil siya ay nakaligtas, na masukan siyang bilang personal driver ni Don sa tuwing papasok ito sa trabaho. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Don na isa palang mafia boss si Luciferio at ito ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Walang nararamdaman si Don kay Luciferio nung una hanggang sa na-develop sila sa isa't isa. Subalit kung kailan naman umuusbong ang kanilang pagmamahalan, saka naman dumating ang kaaway at pinakamalupit na kalaban ni Luciferio na si Conrad Montenegro. Dahil sa paglalaban ng dalawa, nadawit ang pamilya ni Don at namatay. Nagalit si Don kay Luciferio pero hindi nagtagal na naig pa rin ang tunay na pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Nang magharap ang magkapatid ni Luciferio at Conrad, trinaydor ni Conrad si Luciferio at binaril ito. Nagkagulo at namatay nila Luciferio si Conrad. Kaya lang marami rin siyang tinamong sugat at ginamot siya ni Don. Si Don ang nag-alaga sa kanya at ilang araw siya bago nagising. Nang magising naman siya, si Zeddy na ex niya ang una niyang hinahanap dahil nagkaroon siya ng amnesia. Nasaktan si Don at nagpa siyang bumalik na lang ng Pilipinas. Kalaunan, napagtanto niyang buntis siya hanggang sa makalipas ang ilang buwan at nanganak. Mag-isa niyang inalagaan, pinalaki ang kambal niyang anak na si Denray at Denrive. Hindi rin nagtagal, muling nagtagpo ang landas nila ni Luciferio. Hindi naman matanggap ni Zeddy iyon at balak saktan si Don. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Mabubuo kaya ang pinapangarap na pamilya ni Don? Maibabalik pa kaya ang memorya ni Luciferio? Mangibabaw kaya ang pagmamahalan sa kwentong ito? Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa dulong bahagi ng Belen, Cavite. Walang katao-tao ng gabing iyon at tanging matataas na kawayan ang saksi sa matinding sagupaan ng dalawang magkaibang pangkat. Nagmula pa ang mga ito sa bansang Russia at umabot sa Pilipinas ang kanilang paghahabulan. Nagpalitan sila ng putok hanggang sa parehong nalupog ang kanilang mga kasamahan. Natamaan si Luciferio sa may balikat, malapit sa dibdib at tagiliran. Nagawa niya pa rin makaalis sa lugar ng pinangyarihan. Sakay ng kanyang motor, mabilis na pinatakbo ni Luciferio ang kanyang motor palayo sa kaguluhan. Napadpad si Luciferio sa bahay ng mga Zapanta sa Castaños Cerca. Kumatok si Luciferio sa pintuan at nang buksan ito ng nanay ni Don, nagulat at napasigaw ang ginang sa sobrang takot sa itsura at sinapit ni Luciferio. Nang makitang may tao ay, roon na bumagsak ang malaking katawan ni Luciferio sa sahig ng bahay nila Don. Nagising si Don sa ingay na makasamahan niya sa bahay. Kaya naiinis siyang bumangon at nang bumaba siya para alamin ang nangyayari, nakita niya ang kanyang mga magulang na may ginagamot na hindi kilalang lalaki. Duguan ito at napakaraming sugat sa parte ng katawan. May tama ng baril at halos nanghihingalo na. Bilang isang nurse sa kanilang pamilya, agad siyang bumaba para gamutin ang kawawang lalaki. Nagawa niyang gamutin si Luciferio Montenegro. Nang magising si Luciferio, agad sinabi ng kanyang mga magulang na si Don ang gumamot sa lalaki ng duguan ito. Dahil sa matinding galak, dahil siya ay nakaligtas, na masukan siyang bilang personal driver ni Don sa tuwing papasok ito sa trabaho. Don, point of view.
Sobrang rami naka-assign sa aking trabaho ngayong araw ng Lunes at halos manakit ang aking ulo sa kakaisip nun. Kailangan ko pang magbahay-bahay rito sa aming lugar para i-check ang kalusugan ng aming mga kabarangay. Agad kong dinala ang aking mga health kit at lumabas ng aking silid. Naabutan kong kumakain ng umagahan ng aking mga magulang at kapatid. Naroon rin ang aming tinulungan na Luciferio ang pangalan. Inaya nila akong kumain, na mariin kong tinanggihan. Kailangan ko na kasi talaga magpunta sa center para magsimulang magtrabaho. Baka mapagalitan ako ni Doc kapag tinanghali. Pupunta ka ng center? Narinig ko ang baritonong boses ni Luciferio. Hindi ko mapigilang ma-intimidate sa paraan ng pananalita nito at tindigan. Tumango ako, saka sumagot ng hindi nakatingin. Oo, marami kasi akong kailangan gawin ngayong araw. Magbabahay-bahay kami para i-check ang kalusugan ng mga taga-barangay natin. Malumanay kong tugon. Narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Aalis na sana ako nang pigilan niya ako. Sandali lang doon. Kukunin ko ang susi ng motor. Seryosong sabi ni Luciferio habang hawak ang aking balikat. Bigla akong nailang sa hawak niya at ramdam ko ang bigat sa kalaki ng kanyang palad. Mabilis rin naman niyang inalis ang kanyang kamay, saka kinuha ang susi sa kanyang silid na tinutuluyan. Nakakahiya ang kwartong pinagsadlakan ni Luciferio. Malaki siyang tao na nasa 6 na pulgada ang taas, tapos pang 5 pulgada lamang ang kanyang kwarto. Kung sa bagay, hindi naman raw siya magtatagal sa amin at bilang kabayaran sa tulong at pagpapatira ng aming pamilya, handa siyang maging driver ko sa tuwing papasok ako sa trabaho. Since hindi nga naman hassle iyon, pumayag na ako. Magandang klase ang kanyang motor, pero sinabi niyang mahirap lang siya. Nagdududa talaga ako sa binigay na impormasyon ni Luciferio, pero hinayaan ko na lamang. Masyado kasi siyang gwapo, may itim na buhok, makapal na kilay, hugis almond na mata, grayish brown ang kulay ng mata niya, matangos ang ilong at may mapulang labi. May kaunting bigote rin siya at maputi, kaya mahirap sabing Filipino siya, gaya namin, dahil mukha siyang ibang lahi na natuto lamang ng aming lingwahe. Hindi rin kasi siya sanay masyado sa Tagalog. Madalas ay English ang kanyang nabibigkas hanggang sa naka-adapt siya sa aming pananalita. Halika, sa susunod, sabihan mo ko kung may pasok ka o maaga ang alis mo. Sinabi ko naman sa inyo na willing ako maging personal mong driver bilang kabayaran sa pagtulong mo sa akin. Seryosong sambit ni Luciferio. Napatango na lang ako roon dahil nakalimutan ko ang bagay na iyon at ngayon ko lang rin naalala. Mag-iisang linggo na si Luciferio rito at pangalawang araw pa lang niya simula nang gumaling siya. Hindi namin siya tinanong kung anong nangyari para irespeto ang privacy niya. Pasensya ka na, sobrang busy ko lang kasi talaga kaya nakaligtaan kong sabihin. Pero pwede naman kasi ako mag-commute para kung may mahalaga kang gagawin, hindi kita maabala. Seryosong sabi ko. Umiling siya habang inaabot sa akin ang bagong helmet na binili niya para sa akin. Nagtataka nga ako dahil nagagawa niyang bumili ng ganun. Ayos lang, tara na. Yakag niya. Sumakay ako sa likuran niya at pinaandar niya ang motor. Hindi ka ba busy? San ka pala nagtatrabaho? Seryoso kong tanong. Malamig ang simoy ng hangin ngayong umaga. Kaya naman hindi masakit sa balat ang unti-unting pag-akyat ni Haring Araw. Hindi naman. Kakatapos lang ng aking kontrata sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Nanalo lang ako kahapon ng online casino na nilalaro ko, kaya ako nagkapera ngayon. Diretso niyang sagot. Kinabahan ako dahil pakiramdam ko may pagka-mind reader ito si Luciferio. Alam na alam niya agad ang aking iniisip, kaya nakaramdam ako ng matinding hiya. E di wala ka ng trabaho ngayon? Biglaan kong tanong. Wala, pero huwag ka mag-alala. Hindi ko iasa sa inyo ang aking kakainin. Magbibigay ako sa magulang mo ng pera mamaya para sa upa at pagkain ko araw-araw habang hindi pa ako tinatawagan para sa sunod kong trabaho. Seryoso ang mukha,
sabi ni Luciferio. Taga saan ka pala? Sa itsura mo kasi, mukha kang dayuhan. Hindi rin gaano pulido ang pagsasalita mo ng wikang Tagalog. Maging sa kilos mo ay kakaiba sa kilos namin. Saad ko, minsan talaga, hindi ko mapigilan ang aking sarili maging usisera. Sobra kasi talaga ang kuryosidad ko, saka hindi naman masamang magtanong. Sa Russia ako nakatira. Nagkataon lang na rito kami sa Pilipinas sa transfer para sa project namin bago ako ma-end of contract. Nagkaroon ng aberya ang kumpanyang pinagtatrabahoan ko at nadamay kami mga inosente. Lahat ng kasamahan ko pinatay ng kalabang kumpanya at tangi ako lang ang nakatakas dahil nakamotor lang ako. Kaya ako napadpad sa inyo. Seryosong paliwanag ni Luciferio. Kalahati ng sinabi niya totoo, maliban lamang sa isa. Salamat sa pagsagot sa aking katanungan at naliwanagan ako. Huwag kang mag-alala, safe ka sa amin. Seryoso kong sambit. Nakarating kami agad sa Rural Health Unit ng Baylan at pumasok ako sa loob. Saka ako lumabas ulit para kausapin si Luciferio. Uwi ka na ba? Seryoso kong tanong kay Luciferio na naroon pa at hindi pa pala umaalis. Hindi, hihintayin kita. Kasasabi mo lang kanina na magbabahay-bahay kayo. Sasamahan kita ron. Seryosong tugon ni Luciferio. Hoy, hindi na. May bukyo naman kaming sasakyan. Yun ang service ko kapag nagbahay-bahay. Pwede mo nang gawin ang mga kailangan mong asikasuhin. Si Kuya Edizel na lang ang maghahatid sa akin sa bahay mamaya. Mahabang litanya ko. Saglit siyang tumitig bago sumagot. Okay, isave mo ang numero ko sa cellphone in case na kailanganin mo ko. Seryosong sambit ni Luciferio. Tumango ako, saka kinuha ang cellphone ko sa bulsa at hinintay siyang magsalita. Sinabi naman ni Luciferio sa akin ang kanyang phone number. Bago kami nagpaalam sa isa't isa, pagpasok ko sa loob, inulan ako ng kantsaw na makasamahan ko. Lahat sila tinutudyo ako kay Luciferio kung ito ba raw ang aking nobyo at ubod ng gwapo. Nakajakpat raw ako ng dugong banyaga. Nailang tuloy ako dahil kung ano-anong sinasabi nila. Kahit pasabihin kong nakikitira lamang iyon sa amin, hindi ko nakiwento ang buong nangyari kay Luciferio. Pribadong buhay kasi iyon at ayoko manghimasok para lamang ichismis. Buong umaga hanggang hapon, iginugol ko ang aking oras sa pagche-check ng blood pressure, timbang, taas, heartbeat at iba pang kinalaman sa pag-alam ng kalusugan ng aming mga kabarangay. Kaya sobrang pagod na pagod ako nung umuwi ako ng hapon. Naabutan ko sa labas ng bahay si Luciferio na nainom ng kape. Gusto mo? Alok niya. Magtitimpla na lang ako mamaya. Magpapalit muna ako ng damit. Pagod kong sabi. Tumango lamang si Luciferio at dumiretso na ako sa loob ng bahay. Matapos kong magpalit ng aking damit, nagulat ako na may tasa ng kape ang bumungad sa akin. Kape mo. Anya sa mababang boses. Abot tahip ang kaba sa aking dibdib na mga oras na iyon. Huminga ako ng malalim bago tinanggap ang kanyang alok. Salamat. Alam na alam mo kung kailan ako matatapos Natatawa kong biro. Hindi naman. Nasanay lang talaga ako mag-obserba sa paligid. Mukhang pagod ka yata sa trabaho. Kunot ang noon niyang tanong sa akin. Tipid akong ngumiti at sumagot. Medyo. Sobrang rami kong ginagawa araw-araw. Pero ayos lang rin. Ganun naman kasi ang pinili kong trabaho. Malumanay kong tugon. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Isang gabi, na magpasya akong manood ng liga sa covered court sa bayan ng Baylen. May mga lalaking humarang sa akin sa may likod ng simbahan. Lasing ang mga ito at tila wala sa kanilang sarili. Pare, chicks sabi ng isang nakakulay pulang damit. Tamang-tama. Walang tao ngayon sa may palengke. Pwede natin yan pag-isahan. Sabi naman ng isang nakakulay itim. Tara, sabi nung nakakulay gray na damit. Kinabahan ako sa kanilang mga pinagsasabi. Kaya mabilis akong tumalikod at tatakbo na sana palayo. Tapos na ang liga noon at wala ng tao. Nahawakan ako nakakulay pula sa buhok at sa may braso naman na nakakulay gray.
Hinatak nila ako at agad na isasakay sa tricycle na dala nila. Nagpumiglas ako pero baliwala lang iyon. Tulong! Sigaw ko bago pa ako masupalpalan sa bibig ng panyo. Nagulat na lang kami nang bigla silang tumilapon isa-isa. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Luciferio. Galit na galit itong pinagsisipa at sinikmuraan ang tatlo. Ang lakas ng loob niyong magidnap ng babaeng ngayong gabi. Naiinis niyang turan. Sino ka bang pakialamero ka? Galit na sigaw na nakakulay pula. Sinuntok ulit siya ni Luciferio at saka ito maangas na sumagot. Ako lang naman ang ipinadala ni kamatayan para sundiin kayong mga abno. Tinidyakan ni Luciferio ang dalawa sa vital points ng mga ito at bumalagta sila sa sahig. Sunod na sinipa at sinuntok ni Luciferio ang lalaking nakakulay pula. Nakatulog ito sa malamig na semento. Agad kinuha ni Luciferio ang kanyang cellphone at tinawagan ang pulis para ikulong ang mga pasaway dahil bawal mag-inom ngayon at curfew hours ngayon kay Mayor. Sinabi rin ni Luciferio na balak ako ng mga itong galawin kay dinampot ng mga pulis ang tatlo nang dumating sila sa lugar. Maraming salamat. Naluluha kong sabi. Grabe ang kaba na nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Sa susunod na lalabas ka, isama mo ko. Ayoko nang maulit pa to. Paano kung wala ako sa tabi mo? Galit niyang sabi. Mas lalo lang akong naluha dahil natakot ako tapos galit pa siya. Natigilan ako nang yakapin ako ni Luciferio. Kumabog ng malakas ang aking dibdib ng mga oras na iyon at ang kaninang takot saka nervyos ng aking nararamdaman napalitan ng kakaibang pakiramdam ang aking puso. Paano ako aalis kung alam kong lapitin ka ng disgrasya? Anya na nakapagpalungkot sa akin. Aalis ka na? Malungkot kong tanong. Hindi na muna siguro. Ika-cancel ko. Seryosong sabi ni Luciferio. Wag! Nakakahiya naman sa bago mong boss. Sabi ko, pero hindi na siya nagsalita at hinawakan ng aking kamay patungo sa motor niya. Sinakay niya ko ron at umuwi na kami. Araw-araw, hinahatid ako at sinusundo ni Luciferio sa trabaho. Naging routine namin iyon at madalas rin kaming magkwentuhan. Mabait si Luciferio, mukha lang siyang suplado pero minsan talaga ako lang ang gusto niyang kausap. Kaya nga ba, kinakantsawan kami ng mga kabataan sa amin pero baliwala lang iyon sa kanya. Summer na magyayaan kami magpipinsan, mag-night swimming sa Tala River. Solo namin iyon. Pumayag naman ang taga-barangay hall ng Tabura na mag-night swimming kami. Basta huwag magpapabaya dahil gabi na masyado at delikado. Hey Don, tara uminom. Nakakain naman tayo. Sabi ng pinsan kong si Ria. Tumango ako bilang tugon. Wala naman akong pasok bukas sa trabaho dahil linggo kaya ayos lang na uminom. Hinawakan ni Luciferio ang aking kamay. Kumabog ng malakas ang aking dibdib nang sandaling malapatan ng kanyang kamay ang aking balat. Tila umakyat lahat ng dugo ko sa aking mukha ng mga oras na iyon. Nag-iwas ako ng tingin dahil baka mapansin niya ang pamumula ng aking mukha. Maliwanag pa naman ang solar na dala namin. Huwag ka nang uminom. Delikado rito sa ilog. Baka masobrahan ka. Baka sa gwapong mukha ni Luciferio ang matinding pag-alala. Huwag kang mag-alala. Kapag nalasing naman ako, maaari ako magpawala ng tama sa tubig. Hindi ako malulunod. Noon pa man, taong ilog na kami magpipinsan. Nakangiti kong sabi. Sige, tatabihan na lang kita. Anya sa mababang boses habang nakatingin kina Jordan. Mga kaibigan lang namin na sumama sa amin na mga pinsan ko. Narinig ko ang buntong hininga ni Luciferio bago pa kawalan ng aking kamay. Uminom ka na rin. Yaya ko. Hindi naman kumibo si Luciferio at sumama sa akin ng tahimik. Nag-inuman kami at nagkwentuhan hanggang sa mapunta ang topic sa amin ni Luciferio. Hey, Kuya Lucy, nililigawan mo ba si Ate Don? Seryosong tanong ni Rem. Natigilan kaming lahat sa biglaang tanong ng aking pinsan. Hindi naman kumibo si Luciferio, kaya ako na ang sumagot. Hindi ha? Rem, tumigil ka nga riyan.
Puro ka naman kalokohan. Salubong ang kilay kong sabi. Natigilan kaming lahat nang hawakan ni Luciferio ang aking kamay. Tipid na sagot nito sa kalumagok ng baso ng alak ng kanyang hawak. Nagtilian ang mga kaibigan at pinsan ko sa kanilang narinig. Lucy, ano bang pinagsasabi mo? Medyo tipsy kong tanong. Hinila niya naman ako paalis roon. Narinig na lang namin ang matinding kantsaw ng mga pinsan ko habang papalayo kami. Kinarga ako ni Luciferio sa pa-bridal style na paraan. Saka siya tumalon sa tubig. Nagulat ako roon at muntik na makainom ng tubig. Mabuti na lang at maagap siya at inihaon agad ako. Nahimasmasan kaming dalawa sa ginawa niya. Kainis ka naman? Malulunod pa ako. Hindi nagsabing tatalon eh. Medyo naiinis kong sabi. Nakita kong paano at gaano siya kagwapo kapag nakangiti. Madalas kasi seryoso lamang ang ekspresyon na makikita sa kanyang mukha. Para mahimasmasan ka. Kanino ko pa napapansin na medyo may tama ka na. Isa pa, ayoko ng tingin ni Jordan sa'yo. Matapang niyang sambit. Ha? Si Jordan? Hindi naman ah. Saka, anong klaseng tingin ba ang napapansin mo? Kuryoso kong tanong. Tingin may gusto sa'yo. Nakataas ang kilay na sabi ni Luciferio. Tumawa ako ng mahina at sinabi niyang iyon. Loko. Malabong magkagusto sa akin si Jordan. E di sana noon pa, yun nanligaw. Ikaw nga eh, kung ano nung sinasagot mo sa pinsan ko. Mamaya maniwala yung mga yun sa sinabi mo. Saway ko. Hinawakan naman ako ni Luciferio sa baba bago siya sumagot. Paano kung totoo ang sinabi ko? Totoo na balak na kitang ligawan? Papayag ka ba? Malamlam ang mukha ni Luciferio at malumanay ang paraan niya ng pagtatanong. Pero kakaiba ang epekto noon sa akin. Nagharumentado ang puso ko sa kilig at tila nagliparan ang paro-paro sa aking tiyan. Agad umakyat ang dugo ko sa aking tenga at mukha. E di totoo, kapag pinatunayan mong karapat-dapat ka. Nakataas ang kilay kong sabi. Nagulat ako nang halikan ako ni Luciferio sa noo. Namarkahan na kita, kaya hindi ka na pwedeng magpaligaw sa iba. Seryosong sambit ni Luciferio. Lalong nagwala ang aking paro-paro sa tiyan at mas bumilis ang tibok ng aking puso ng mga oras na iyon. Natulala ako sa kanya na siyang dahilan ng kanyang paggiti. Halos malaglag ang aking panty sa nakakamatay nitong ngiti. Sa sobrang gwapo. Hinawakan ni Luciferio ang aking kamay at nagpunta kami sa kabilang side. Niyakap niya ako. Hinayaan ko naman siyang yakapin ako. Kakaibang saya ang dulot noon sa aking pakiramdam. Gusto mo bang sumama sa akin? Biglaan niyang tanong. Nakaramdam ako ng kaba. May parte sa puso kong ayokong umalis siya. Gustuhin ko man, pero narito ang aking pamilya. Hindi pa ako handang lumayo sa kanila. Seryoso kong tugon. Kung sakaling umalis muna ako, mahihintay mo ba ako? Kapag handa ka nang umalis, susunduin kita. Seryoso niyang sabi. Sige, hihintayin kita kapag handa na ako. Nakangiti kong sabi. Naglangoy lang kami roon hanggang 4:00 ng madaling araw. Matapos naming kumain at uminom, umalis na kami. Sa motor ulit ni Luciferio, ako sumakay. Ramdam ko na matinding antok, mabuti na lang at mabilis mag-drive si Luciferio. Doon ka na matulog pag uwi. Huwag ka nang matutulog. Baka mahulog ka. Mabuti sana kung sa akin. Anya na dahilan ng pagkakahampas ko sa kanyang likuran. Bolero, mag-drive ka na lang yan. Antok na ako talaga. Sabi ko habang nakayakap sa kanyang likuran. Napansin ko naman sa side mirror na pangiti ito. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag yakap mo yung taong gusto mo. Ngayon ko lang ulit naramdaman ito. Pagdating sa bahay, nagbanlaw lang kami nang lumabas ako. Hawak ni Luciferio ang aking blower. Tara, ibiblower ko muna ang buhok mo para makatulog ka na talaga. Ayoko matulog ang basa ang buhok. Baka manakit ang ulo mo at sipunin ka pa. Anya sa malumani na boses. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Sadyang napakaalalahanin
Si Luciferio. Huwag ka nga masyadong malambing sa akin. Mamaya may girlfriend ka na pala o kaya't asawa. Masabihan pa akong kabit mo. Nakanguso kong sabi. Come on, malabo. Ikaw lang ang babaeng nagustuhan ko. Buong buhay ko. Busy ako sa trabaho. Hindi ako mayaman ha, remember? Kaya puro trabahong inautupag ko. Anya sa seryosong tinig. Masaya ang puso kong marinig mula sa kanya ang sinabi niya. Matapos niyang i-blower ang aking buhok, nakatulog na ako ng mahimbing. Nang sumunod na araw, naging abala ang aming buong pamilya sa paghahanda dahil 35th wedding anniversary na nila mama at papa. Busy sa amin dahil nagkakatay ng baboy at naggagayat ng rekado ang aming mga kapitbahay na nunulungan. Tumulong si Luciferio sa mga nagkakatay ng 2 baboy at halos matawa ako sa reaksyon nito. Ngayon lang ako nakakita ng mahirap na parang nangdidiri magkatay ng baboy. Bahagya pa niyang hawakan ang paa ng baboy. Nang matapos sila roon, inasar ko ito. Akala ko ba, mahirap ka lang. Bakit nangdidiri ka magkatay? Para kang ano eh. Natatawa kong biro. Nagulat ako nang bigla ako nitong halikan sa pisngi. Kahit ano pag sabihin mo, Don Grace, sa akin ka lang. Natigilan ako sa pangaasar nang sabihin niya ang katagang iyan. Nagharumintado na naman ang aking puso sa sobrang kilig. Wala namang nga agaw. Natatawa kong sabi. Niyakap niya naman ako na nasaktuhan ni Mama. Sabi ni Mama habang nakangiti. Aling Gloria, liligawan ko ho si Don. Payag po ba kayo? Seryosong tanong ni Luciferio. Abay, oo naman. Payag na payag. Nakangiting sabi ni Mama. Namula ako lalo roon. Tuwang-tuwa si Mama na i-announce sa mga kasama namin sa bahay. Ay, kantsaw naman ng aking mga kapatid. Kinabukasan, sa mismong wedding anniversary ng aking mga magulang, hindi ko lubos akalain na mamalasin ang aming pamilya. Nagkagulo ang mga tao at may mga natamaan pa ng bala ng baril. Sunod-sunod na pumutok ang baril at halos mamutla ako at tila binuhusan ng malamig na tubig habang pinagmamasdan ng aking mga magulang na naligo sa sarili nilang dugo habang binabaril ng mga armadong lalaki. Ang ilan pa sa miyembro ng aking pamilya, kanilang inubos. Nanginig ang aking buong katawan sa takot at nebyos. Tila pinagsusuntok ang aking puso sa sobrang sakit. Tuluyang tumulo ang luha sa aking mga mata. Don, tara na. Seryosong sabi ni Luciferio. Nanatili lamang akong tulala at hindi gumagalaw sa aking kinatatayuan. Pakiramdam ko buong mundo ko ay gumuho. Naalala ko ang mga araw na kasama ko silang lahat habang masayang nakikipagkwentuhan at nagsisimba sa aming simbahan. Bakit? Bakit ang pamilya ko pa? Hindi ko mapigilang tanong ng aking sarili. Pinasan naman ako ni Luciferio palayo sa lugar at sumakay kami sa kanyang motor. Sobrang layo ng aming narating. Bumaba kami sa pier ng Batangas at sinalubong kami ng maraming nakaitim na tuksido sakay ng malaking yate. Imbis mamangha sa ganda at laki noon, hindi ko maramdaman ang aking sarili dahil sa matinding kalungkutan at pagluluksa sa pagkamatay ng aking buong pamilya. Boss, pasensya na. Hindi namin kayo agad napuntahan. Naharang kami ng mga tauhan ni Conrad. Nakipaglaban pa kami bago si Miguel. Hindi namin dala ang buong miyembro natin dahil abala sila sa pagsalakay sa warehouse ni Conrad sa Cambodia. Saad ng lalaking nakaitim na tuksido. May suot itong earpiece sa kaliwang tenga. Matangkad ang lalaki pero base sa pananalita nito, purong Filipino ito nakapagtrabaho lamang sa ibang bansa. Nagulat ako nang sumagot si Luciferio. Okay, maganda na kayo. Maglalayag na tayo pabalik ng Russia. Magsa-stop over muna tayo sa Thailand at roon tayo sasakay sa private plane ko. Bago ang lahat, ipadala mo ang kalahati ng ating tauhan sa Castaños Circus sa bahay ng Belen. Pulbusin niyo ang mga tauhan ni Conrad ron. Wala akong dalang armas kaya hindi ko nagawang iligtas
ang mga inosenteng na biktima ng mga tusong yon. Ramdam ko ang matinding galit ni Luciferio. Masusunod, boss, sambit ni Oreo, ang tauhan niyang Filipino. Isa pa, pakiayos ang libing ng mga magulang at kapatid ni Don Chris na pinatay na mga iyon. Gusto kong ingrande at maayos ang pagkakalibing sa kanila. Babawi ako. Sisiguraduhin kong walang matitira sa angkan ni Conrad. Hindi ko siya mapapatawad sa kahayupang ginawa niya. Salubong ang makapal na kilay at nagiigting ang panga ni Luciferio sa galit nang banggitin ang huli niyang sinabi. Sumiklab ang galit sa aking puso. Nagpaalam si Oreo at dumiretso kami sa loob ng kanyang yate. Tumuloy kami sa pinakamalaking suite sa loob at hindi ko pa rin magawang mamangha kahit nakikita ko ang mamamahaling muebles sa kakagamitan na naroon. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Malamig kong tanong. Patawad, hindi ko maaaring i-open sa inyo ang tungkol sa katauhan ko. Buong akala ko, hindi nila ako matuntun at hindi madadamay ang iyong pamilya. Naabutan pa nila akong naroon at kasalanan ko kung bakit nauwi sa trahedya ang lahat. Malungkot na sabi ni Luciferio. Wala akong ibang maramdaman ngayon kundi panglalamig at matinding galit. Hindi ko lubos akalain na ang pagtulong pa namin sa kanya ang magiging dahilan ng pagkamatay ng aking buong pamilya. Tuluyang bumagsak ang luha sa aking mga mata. Sana hinayaan na lang kitang umalis muna. Kasalanan ko rin ang lahat ng ito. Kung sana, hindi ako naging makasarili. Sana buhay pa sila. Umiiyak kong tugon. Parang pinipigaan ng todo ang aking puso at nahihirapan akong huminga. Niyakap naman ako ni Luciferio. Patawad. Alam kong hindi mo ako mapapatawad kahit humingi pa ako ng tawad sa iyo ng paulit-ulit. Pero ito lang ang tandaan mo. Mahal kita. Hindi ko ginusto ang nangyari sa pamilya mo. At babawi ako sa taong gumawa nun sa kanila. Malamig ang boses na sabi ni Luciferio. Iniharap niya ako sa kanya at tinilikan sa labi. Tinugunan ko naman ang halik na iginawad niya sa akin. Nakarating kami ng Thailand at nagstay muna kami saglit sa isang hotel roon para makapagligo at makapagpalit ng damit. May kinausap sa telepono si Luciferio at nagtipa siya ng laptop. Kalaunan, sinalubong kami ng kanyang mga tauhan at hinatid sa kanyang pribadong eroplano. Sakay kami noon patungo sa Russia. Hindi kita pababayaan. Magtiwala ka. Ngayon na may access na ako ulit sa mafia at sa underground, sisiguraduhin kong makikipagkita kay kamatayan ang sinumang humawak o manakit sa iyo. Mariing sabi ni Luciferio. Nanindig ang aking balahibo sa kanyang sinabi. Ibang-iba siya sa lalaking nakasama ko ng halos 1 taon sa Castano Circa. Mas naging matured at nakakatakot ang aura ni Luciferio. Kinakabahan na kong tumango. Alam kong masama ang gawain ng mga miyembro ng mga mafia. At tama ako dahil nalaman ko mismo kay Luciferio ang mga masama nilang transaksyon at mga masasamang gawain. Nakahanda na, bossing, ang pag-angat ng dinamita at gamot sa bansang China. Magkakaroon ng malawakang digmaan ng 2 bansa kabilang ng United States. Huwag kayong mag-alala. Hindi nila malalamang tayo ang nag-aangat ng mga firearms at war weapons sa bansang yon. Seryosong sabi ni Oreo sa Skype. Magkausap sila ngayon ni Luciferio at kaharap niya sa screen si Oreo. Mabuti kung ganon. Siguraduhin mo lang na hindi maglilig na impormasyon tungkol sa atin ng ating mga tauhan. Malamig na tugon ni Luciferio. Opo boss, kopya. Seryosong tugon ni Oreo. Kamusta ang imbensyon ng Blue Elixir na kapalit ng diamonds? Tanong ni Luciferio. Diamonds kasi ang tawag nila sa gamot sa ibang bansa. Ayos na. Na-formulate na yon sa laboratory natin sa Korea. Nabayaran na rin namin ang komisyon ng kanilang presidente. Inaantay na lang ang cargo ship nating dumaong sa Russia. Mahabang paliwanag ni Oreo. Naasikaso mo na ba ang pamilya ni Don? Tanong ni Luciferio. Tumango si Oreo. Oo boss, nakalibing na ngayon sa bahay nila ang buong pamilya ni Don. Maraming bisita. Pinaasikaso namin iyon kay Tia Adora niya.
at nagbigay na lang kami ng 1,000,000 bilang budget. Napatay namin lahat ng kalaban. Wala kami itinira at binayaran na rin namin ang kapulisan at mayor ng Belen para hindi na kumalat ang tungkol ron. Nagawa na rin ng notice ng mayor na bawal isa publiko ang tungkol ron at ipost sa social media. Pumayag sila. Seryosong sabi ni Oreo. Kumuyom ang aking kamao. Talaga palang pera-pera na lang ang labanan ngayon. Kapag may pera ka at gusto mong hindi na imbestigahan ang nangyari, hindi pala talaga sila kakapit sa hustisya. Kung sino pa ang mga nakaupo sa munisipyo o kahit sa barangay, kapag wala kang pera, itsapwera ka. Pero kapag meron ka, magagawan mo lahat ng gusto mo na hindi ka nahuhusgahan ng iba. Natapos ang pag-uusap nila ni Oreo. Bakit itinago niyo sa publiko ang nangyari sa aking pamilya? Naiinis kong tanong kay Luciferio. Hindi mo ako masisisi. Kailangan kong yun gawin dahil hindi rin naman kakayanin ng munisipyo at kapulisan sa inyo ang klase ng labanan sa pagitan namin ni Conrad. Isa pa, international ang maghahawak ng ganung kaso, hindi ang taga sa inyo. Kapag nangyari rin ang bagay na iyon na maraming nakisali, mauungkat ang tungkol sa mafia na hawak ko at ni Conrad. Mahaba-habang diskusyon ang magaganap. Seryosong sabi ni Luciferio. Hinawakan niya ang aking kamay at kahit papaano gumaan ang aking pakiramdam. Kapag yakap niya ako o hawak niya ang kamay ko, pakiramdam ko, safe ako. Pakiramdam ko, hindi ako mapapahamak. Nakakagalit ng sobra dahil nawalan ako ng pamilya. Pero hindi ako dapat kay Luciferio magalit, kundi sa pumatay sa mga magulang ko. Ganun talaga sa ibang bansa. Walang awa kung pumatay at walang pakialam kung may nasasagaang tao. Basta mahalaga sa kanila ang kanilang misyon. Huwag ka sanang magalit. Anya sa mababang boses. Nag-iwas ako ng tingin at hindi na ako kumibo. Nakarating kami sa Russia makalipas ang ilang oras na biyahe. Nakatulog ako at nagising ako dahil kay Luciferio. Sino ba si Conrad? Sa lubo ang kilay kong tanong. Ilang beses ko na kasing naririnig sa kanila ang pangalang iyon. Kapatid ko siya sa labas. Nakabuntis ang aking daddy noon at si Conrad ang naging bunga ng mali nilang pag-ibig. Namatay ang nanay ni Conrad at sa amin siya tumira. Sa sobrang sama ng loob niya dahil kirida lamang ang kanyang ina at namatay ito sa sobrang sama ng loob dahil naatsyopera ni Dad. Sinisisi kami ni Conrad kaya gumawa ito ng sarili niyang kumpanya para lang kalabanin ako. Namatay ang aking ama nang dahil sa kabubukan ni Conrad. Hinayaan niyang patayin ng tauhan niya si Dad. Mahabang kwento ni Luciferio. Bakit umabot sa puntong halos magpatayon na kayo? Tapos nakarating na kayo sa Pilipinas at sa amin? Nagtataka kong tanong. Totoo ang sinabi kong may proyekto ako ron na kailangan trabahuin. Kami ang nagsusupply ng gamot sa lugar ninyo at may nakausap kaming seller na magaling magbenta sa mga Chinese sa Maynila. Seryosong sabi ni Luciferio. Nagalit ako sa kanya. Walang hiya ka? Ikaw pala ang salarin kung bakit talamak pa rin ang gamot sa lugar namin? Naiinis kong sikmat. Pinaghahampas ko siya sa sobrang inis ko. Hindi mo ba alam? Libong-libong kabataan ang nasira ang buhay dahil sa gamot. May mga nagrebelde sa magulang, nalulong, mga batang nagagalaw dahil adik iyong magulang, kapatid o di katsuhin maging kabarkada. Marami ring matatanda, bata, binata at dalagang namamatay dahil biktima ng pumapatay na nakagamit ng masasamang gamot. Halos sirain niya ang buhay ng mga tao. Kaya nakakasama ng loob na makakahanap ko ngayon ang punot dulo ng lahat. Wala kang puso. Halos mamutla na ako sa sobrang sama ng loob ko sa kakasigaw. Alam ko, pero ganun ang kalakan ng mafia. Seryoso niyang sabi. Naiyak ako sa sobrang hapag ko. Nurse ako, Luciferio. Kaya naaawa ako sa mga taong biktima na sinasaktan at pinagmamalupitan dahil sangkot sa masasamang gamot. Hindi mo lang ba naisip? Habang nagpapakasaya kay sa limpak-limpak na salaping nalilikom niyo sa paggawa at pagpapalawak niyo na napagbibigyan ng ganyan, milyon ang pamilyang nasira, nagdurusa at nawawalan ng kapamilya
o mahal sa buhay. Malungkot kong sinabi. Nai-imagine ko ang mga batang umiiyak. Pasensya ka na. Seryosong sabi ni Luciferio. Marami ring inosenteng nakakulong dahil napapagkamalang gumamit. Ang iba naman natataniman o di kaya't sinasabing positive sa paggamit pero negative naman para lang magkaroon ng accomplishment ang mga nanungkulan. Maraming bata at kabataan ang naulila at nawawala ng taong magtataguyod sa kanila dahil sa maling pagmamalakad ng gobyerno para lamang sa anti-gamot. Nanggagalaiti kong sigaw. Hindi ko talaga lubos akalain na magagawa niya iyon na hindi man lang siya nakonsensya. Sa totoo lang, gustuhin ko mang mamuhay ng normal at iwan ang pagiging mafia boss. Hindi ko magawa dahil kahit masama ang gawain namin, marami akong taong natutulungan. Ang mga tauhan namin may mga sarili ring pamilya. Subalit, karamihan sa kanila mga hindi nakapag-aral o di kaya't hindi nakatapos. Gobyerno rin ang salary ng kawalan nila ng pinansyal bilang suporta sa kanilang pamilya at sarili. Pinagkaitan sila ng gobyernong makapagtrabaho ng marangal. Panimula ni Luciferio. Pero mali sabi ko. Oo mali, pero pakinggan mo muna ako. Sa panahon ngayon, bihira na ang mga nakatapos ng natatanggap sa trabaho dahil mataas ang standard at mahal ang pag-aasikaso ng requirements. Maraming hindi nakakuha ng requirements dahil sa kakulangan sa pera. Dugtong ni Luciferio. Napaisip ako roon. Kung binababaan ng tinatawag yung gobyerno ang batas sa paghahanap at pagbibigay ng requirements tungkol sa aplikante. Total simple lang rin naman ang pagiging operator sa ilang kumpanya at nauusuhan rin naman sila ng on-job training at orientation para ipaliwanag ang tungkol sa kanilang magiging trabaho. Bakit hindi sila tumanggap o magbigay ng trabahong nababagay sa mga hindi nakapag-aral o nakapagtapos? Anya na sinang-ayunan ko. Alam ko, may kasalanan rin talaga ang gobyerno at mga may-ari ng kumpanya dahil masyado silang maraming magbigay ng requirements. Ultimo ID, hahanapan ka. May valid ID ka ng isa, kailangan pa ng isa pa. At marami pang iba. Hindi rin sapat kung magpasahod ang ilan at ang iba delay pa. Maliit na nga ang sinasahod, sobrang tagal pa dumating. Kay marami nagtatrabahong walang ipon dahil baon sila sa utang. Sabi ko habang nakatingin kay Luciferio na seryosong nakikinig sa akin. Alam ko yan dahil hindi rin perpekto ang buhay sa Russia. Marami rin naghihirap. Tugon ni Luciferio. Ang iba naman, sobrang gumastos, kapos naman sa budget at sinasahod. Idagdag pa ang bill ng kuryente at tubig kahit maraming nangungupahan na lubog sa utang kahit may trabaho na. Dahil rin sa mahal na mga bilihin, mahal pa ang bayad sa upa at kuryente, saka tubig. Naiintindihan ko. Pero sana naman, huwag na magkalat ng masasamang gamot dahil hindi maganda ang dulot nun sa kalusugan at pamilya. Mahabang litanya ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Matatanggap po pa rin ba ako? Kahit ganito ang klase ng trabahong meron ako. Hindi ko sila pwedeng bitawan at tigilan. Maraming buhay na kasalalay sa aking kamay. Babawi na lang siguro ako sa susunod kong buhay. Sana, hindi na ako pinanganak para maging miyembro at pinuno ng mafia. Anya na siyang kinatigil ko. Hindi ka ba nag-take ng gamot? Biglaan kong naisip, kaya ko na itanong. Hindi, mga tester ang nagtitikim nun, hindi ako. Ako lang ang nagbibigay sa kanila ng pondo. Seryosong sabi ni Luciferio. Mabuti naman, siguraduhin mo lang. Salubong ang kilay kong sabi. Wala akong nagawa, kundi sundin ang kanyang layunin. Hindi ko na siya nagawang pigilan dahil yun ang sinimulan ng kanilang pamilya. Totoo, isa pa, hindi naman ako nagpapayaman lang. Yung iba, ibinibigay ko sa charity at ilang nangailangan ng tulong. Seryoso niyang sinabi. Iniba ko na lang ang usapan dahil hindi talaga ako paboroon. Pero dahil tinanggap ko siya, gagawin ko na lang ang lahat para unti-unti siyang magbago. Paano kung dumating yung araw na hilingin ko sa iyo na palitan mo na ang trabaho mo at mag-focus ka sa marangal na trabaho? Tipong lahat ng tauhan mo gagawin mong normal na empleyado. Normal na produkto ang gagawin nyo.
yung hindi nakakasama o may dulot na hindi maganda. Biglaan kong tanong. Handa naman ako magbago. Simula nang makilala kita, naisip ko na rin ang bagay na yan. Gusto kong makasama ka ng normal at bumuo ng pamilya kasama mo. Kaya kahit hindi mo ako pakiusapan, gagawin ko yan sa tamang panahon. Kailangan ko lang munang patigilin ang kasamaan ni Conrad. Seryosong tugon ni Luciferio. Naiintindihan ko naman siya, kaya ngumiti ako at niyakap siya. Yun naman ang mahalaga sa akin, ang pagbabago mo. Maraming tao rin ang magbabago ang buhay. Once na ginawa mo yan, mababawasan ang bilang ng pagrami na mamatay, nagagalaw ng babae, inosenteng nakakulong, at higit sa lahat, kinabukasan ng bata, kabataan at matatanda, maging ang kanilang pamilya. Nakangiti kong sabi. Tumango si Luciferio bilang pagsang-ayon. Napangiti ako lalo dahil alam kong naiintindihan niya ako. Mabait naman kasi talaga siya. Nagkataon lang na sa ganong pamumuhay siya namulat. Gagawin ko yun, hindi para sa kanila. Dahil nangangarap rin ako ng buhay na payapa at malayo sa gulo. Kaya nga ako nagpanggap na mahirap, hindi para lang magtago dahil wala pa ang pangkat ko, kundi para maranasan ang pakiramdam na may pamilyang buo at normal. Naranasan ko lahat yun sa pamilya mo. Kaya masakit sa akin na hindi ko sila nagawang proteksyonan. Hindi ako kagaya ng ibang mafia boss na may superpowers. Normal akong tao na kapag binaril, maaring mamatay. Blessings na lang na nakaligtas ako nun at dahil yun sa'yo. Anya, sa malambing na boses. Kinilig ako ulit dahil napakagwapo niya, lalo habang nagsasabi nun. Kakaibang saya ang aking naramdaman, lalo nang simulan na niya akong halikan. Hinubad ni Luciferio ang aking damit. Gumala ang kanyang kamay sa buo kong katawan hanggang sa haplusin ni Luciferio ang malusog kong harapan. Mas nilaliman niya pa ang halikan namin at halos mabaliw ako sa paraan ng kanyang paghalik. Mapaghanap iyon at talagang ginalugad ang loob ng aking bibig. Nakipag-ispadahan ako sa kanya. Kakaibang init ang naging dulot ng kanyang halik at pagmasay sa aking harapan. Bumaba ang labi ni Luciferio sa aking korona at nilaro iyon ng kanyang dila. Napaliyad ako sa kakaibang kiliting nararamdaman. Kumawala ang impit ng ungol sa aking malambot na labi. Lalo nang hubarin ni Luciferio ang aking suot sa ibaba. Sa kanya ipinahiwalay ang aking hita. Bumungad sa kanya ang aking namumulang bulaklak na agad niyang sinunggaban. Ipinosisyon ni Luciferio ang kanyang nag-uumigting na alaga. Halos manlaki ang aking mata sa laki at haba nun. Kaya ko kaya yan? Kinakabahan kong tanong. Ilang beses akong napalunok at napapikit. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Oo, kaya mo. Nagdilim ang paningin ni Luciferio na mga oras na iyon. Napuno ng makamundong pagnanasa ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kahabaan at umulos. Halos mamilipit naman ako sa sakit na dulot nun. Tumulo ang luha sa aking kanang mata. Nakita niya iyon kaya lumamlam ang kanyang titig at dinahan-dahan lalo ang paggalaw. Hinalikan niya ako sa labi na nakapagpawala sa akin ng wisyo. Tuluyan nang nawala ang kirot na kanina kong naramdaman. Napalitan iyon ng kakaibang sarap, kaya sinabi ko sa kanyang gumalaw ng mas mabilis na agad naman niyang sinunod. Sabay naming naabot ang ikasyam na palapag sa langit. Hanggang sa sabay kaming bumagsak sa kama. Mahal kita. Anya, nakapagpangiti sa akin. Nakakatuwa ang pagtatagalog ni Luciferio. Unti-unti na itong nagiging normal. Mas mahal kita, Luciferio. Nakangiti kong tugon. Na mga sumunod na araw, naging abala siya sa mafia. Gustuhin man niyang isama ako sa underground at black market. Hindi na niya ginawa dahil baka raw mag-spy roon si Conrad at malaman nito ang tungkol sa akin. Baka ako ang punteryahin dahil malalaman niyang ako ang kahinaan ni Luciferio. Sobrang delikado ng pinasok kong buhay pag-ibig.
Pero kahit hindi ako marunong magsugal, handa kong isugal ang lahat ng meron ako para lamang sa aming pag-iibigan. Ma'am Don, nakahanda na po ang inyong pampaligo. Nakalagay na rin sila Sol ng lavender at gatas. Sabi ng mayodroma. Natigilan ako sa sinabi ng mayodroma. Labis ang aking pagkamangha. Buong akala ko kasi sa mga telenovela lamang nagaganap ang ganong klase ng treatment. Pero ngayon, naranasan ko na. Sobrang yaman pala talaga ni Lucifer yo. Kung sa bagay, halata naman iyon sa itsura ng kanyang mansyon. Mukha itong vintage na may pagka-Victorian style. May magagandang painting at muebles na sobrang mamahalin. May mga gamit rin si Lucifer yo na gawa sa mismong ginto. Sige po, maliligo na muna ako bago kumain. Malumanay kong saad. Ramdam ko ang sarap ng paglapat ng kanilang mga nilagay sa bathtub dahil nare-refresh noon ang aking pakiramdam. Hindi ko nga namalayang nakaidlip ako ng 1 oras. Nagulat na lang ako nang padarang na pumasok si Luciferio sa loob ng bathroom. Napamura si Luciferio at baka sa gwapo nitong mukha ang matinding kaba at takot. Anong problema? Kinakabahan kong tanong. Agad siyang lumapit para yakapin ako. Hinalikan niya ako sa labi na tinugunan ko naman. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Halos 1 oras kang hindi nasagot sa tawag ko. Kaya nagmadali muna akong umuwi kahit may lakad ako ngayon. Kinabahan ako na baka may hindi magandang nangyari sa'yo. Tapos wala ka pa sa kwarto mo. Nang tanungin ko ang mayodroma, sabi nila naliligo ka raw. At kanina pa, mahabang paliwanag ni Lucifer yo. Napailing ako at niyakap ko siya. Bahala siyang mabasa. Kalmahan mo lang. Hindi ko talaga dinala sa bathroom ang cellphone ko dahil clumsy ako. Baka mahulog lang o masira. Seryoso kong tugon. Tumango naman siya. Basta, huwag mo nang masyadong katagalan ang pagligo. At sagutin mo ang tawag ko para hindi ako mapraning kakaisip kung ayos ka lang ba. Anya sa seryosong tinig. Kakaibang saya ang dulot ng mga salita ni Lucifer yo. Masaya akong natutugunan niya ang pagmamahal ko. Tayo na ba? Nanligaw ka na ba? Yun na yun. Hindi ko na malayan na nagpalitan na tayo ng mahal kita. Tapos hindi pala tayo. Grabe. Bigla akong sabi. Natawa naman siya dahil sobrang seryoso nga naman ng usapan. Naisip mo pa rin yun? Ikaw talaga? Natatawa niyang sabi. Sinimangutan ko naman siya. Siyempre, mahalaga sa aming mga babae yung nililigawan kami. Baka sabihin na lang ng ibang marites riyan porket pogi, marupok ang kipay. Nakasimangot kong dugtong. Natawa naman siya. Ano yung kipay? Nakataas ang kilay na tanong niya. Humagikik ako sa kalokohan ko ngayon. Yung kabebe ko na pinasukan niyan. Sabay nguso ko sa alaga niya. Nagdilim naman ang kanyang muka at saka ako hinalikan. Unti-unti niyang hinubad ang kanyang suot at muli ring naulit ang pag-iisa ng aming katawan sa bathroom. Pareho kaming bagsak sa kama at nagising na lang kami sa boses ng mayodroma. Ma'am, sir, luto na po ang pagkain. Sabi ng mayodroma. Hindi agad kami nakasagot. Kalaunan, tumawag ulit ito kaya sumagot na ako. Opo, susunod na po kami. Sabi ko na lang at ginising si Luciferio. Pero imbes na umalis agad, nag-make out pa muna kaming dalawa. Paglabas namin, ramdam ko na ang matinding gutom. Sobrang dami kong nakain. Kakaiba pala ang luto sa kanila. Pero lahat iyon masarap. Hindi naman ako pinuna ni Luciferio dahil alam niyang pinagod niya ako ng sobra. Nagpalabas pa siya ng mga dessert na cake, ice cream at ibang hindi ko alam ang pangalan pero minatamis. Nang matapos kaming kumain, sa kanya ako kinausap. Natuntun ko na ang lokasyon ni Conrad. Kakausapin ko sana siya ng maayos pero hindi niya pinaunlakan ang imbitasyon ko. Kaya pinahanap ko siya kay Seryo. Ayaw niya makipag-ayos at tumigil hanggat hindi ako napapabagsak at namamatay. Wala akong ibang choice kundi ang labanan siya. Seryoso niyang sabi. Kinabahan ako.
Kakaibang kaba ang aking nararamdaman. Pakiramdam ko, nanikip rin ang aking dibdib na tila nagbara ang ugat sa aking puso. Bakit? Bakit ganun na lang katindi ang galit niya? At aabot pa sa ganun na matira-matibay? Magkapatid pa rin naman kayo eh. Seryoso kong sabi. Noon pa man, namana ni Conrad ang inggit sa kanyang magulang. Nalason kasi ni Masilda ang isip ng kanyang anak. Nung bata pa si Conrad, malapit kami sa isa't isa. Tinatawag niya pa akong kuya. Pero nagbago ang lahat ng malason ng kanyang ina, ang isip ni Conrad. Nakikipagkompetensya na siya sa akin sa lahat ng bagay at hindi niya matanggap ang pagkatalo. Mahabang paliwanag ni Luciferio. Mahirap talaga kapag inggit na ang naging sakit. Pero walang umaasenso at nagiging ayos ang buhay kapag inggit na ang pinaiiral. Wala na kasi silang ibang makikita kundi ang blessings at meron sa iba na wala sa kanila. At nagiging sarado ang isip nila sa mga natatanggap nila. Tipong maliit sa kanila ang na-achieve nila dahil gusto nila kasing laki ng na-achieve ng taong kinaiinggitan nila. Mahirap din ganun. Hindi ka nasasaya sa buhay mo at hindi mo magagawang makontento. Mahabang komento ko. Tama ka. Hindi naman kasi porket wala sa'yo ang bagay na gusto mo at nakikita mo yun sa iba, sasama na agad ang loob mo. Dahil may tamang panahon para makuha mo ang sayo. Hanggat may inggit, walang success na darating dahil masama ang mainggit sa kapwa. Minsan, nakakapagbitaw ka ng salitang hindi maganda. Kung minsan, nakakagawa ka ng hindi maganda na dahilan kung bakit ka nagkakasala. Mahabang litanya ni Luciferio. Nakakatuwa talagang makipag-usap sa kanya. Nakukuha niya ang loob ko sa mga salitang sinasabi niya. Napaka-open ni Luciferio sa akin. Bagay na labis kong kinatuwa. Basta, mag-iingat ka. Wala tayong magagawa sa taong ayaw talaga makipag-ayos. Kahit pa alam mo sa sarili mong wala ka namang ginagawang masama para ikagalit niya. May mga tao talagang matigas ang mukha at puso. Sabi ko, natulog kami na magkatabi ng gabing iyon. Nagising na lang ako kinabukasan na puro rosas ang aming kama. May hugis heart sa palibot ko habang may iPhone 50 Pro Max sa aking tabi. Nasa kisame naman ang mga pictures naming dalawa na magkasama nung nasa Cavite kami. Meron nga pala kami nun at ang mga stolen shots nakuha niya sa akin. In fairness, ang ganda ko sa pictures. Nasa harapan ko naman ang 5 human size ng teddy bear at iba't ibang kulay at disenyo. May mga maliliit pa ito sa ibaba nila. Hindi lang yun, may masasarap na chocolates at mamahaling brand na damit pag nakalagay sa paper bag. Aminado akong mahilig ako sa ganito at nakakataba ng puso ang effort niya. Kasabay nun, ang kanyang pagpasok sa loob ng kwarto. May dala siyang palampunpon ng pulang rosas at cake na may nakasulat na, "Will you be my lifetime partner?" Hindi na basta girlfriend. Lifetime na. Kahit kinilig ako ng sobra, tinulungan ko siyang maghawak. Inabot niya agad sa akin ang palunpon ng rosas at inilapag niya naman ang cake sa kama. Kinantahan ako ni Luciferio ng Angel Baby ni Troy at halos himatayin ako sa sobrang kilig. Napakasarap sa pakiramdam ng sinusupresa. Pakiramdam ko, nakalutang ako sa alapaap. Oo, gusto kong maging kapareha mo habang buhay. Nakangiti kong tugon. Sumilay ang gwapong ngiti sa kanyang labi. Tila may humapol sa aking puso ng mga oras na iyon. Naluwa ako sa sobrang saya na nararamdaman. Ngayon lang kasi may nagsupresa sa akin ng ganito. Niyakap po siya matapos niyang kumanta. Talagang todo effort ha. Ngingiti-ngiti kong sabi. Naiiling siyang tumawa. Siyempre, dito nakalaan ang kinabukasan ko kasama mo. Anya sa seryosong tinig. Pinupog ko naman siya ng halik. Naggala kaming dalawa na mga sumunod na araw. Ang pangarap kong out of town noon, nakulayan naming dalawa. Nagpunta kami sa Namsam Tower sa Korea at Gyeongbok Palace, pati sa mga museum sa Korea at Nami Island. Pati sa London, nakapunta rin kami at Paris. Talagang sinulit namin ang mga araw
at 2 linggo naming pagsasama bago siya umalis at harapin ang kanyang kapatid sa ama. Basta mangako kang hindi mo hayaang masaktan ka. Alam kong sobrang delikado ng mangyayari sa pagitan ninyong dalawa. Basta lagi mong tatandaan na andito ako sa mansyon, naghihintay sa safe mong pagbabalik. Seryoso kong sabi. Tumango siya at hinalikan niya ako sa labi. Hintayin mo ako. Babalik akong safe at tutuparin natin ang pangarap ko magkaroon ng maayos at kumpletong pamilya habang namumuhay ng normal at payapa. Nahanda ko na rin naman ang maayos at magandang kinabukasan ng mga tauhan ko. Seryosong sabi ni Luciferio. Nginitian ko siya sa kanyang sinabi. Salamat sa pagtupad ng pangako mo. Kahit hindi ka naman nagsabi ng pangako, kundi goal mo. Nagpapasalamat pa rin ako dahil handa kang gawin yon kasama ako. Sabi ko habang niyiyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ngayon. Nanlalamig ang buo kong katawan at pakiramdam ko lalagnatin ako sa sobrang pag-alala. Naiwan ako sa mansyon mag-isa at halos mabaliw ako kakaisip kung kamusta na si Luciferio. Inabot ng 1 linggo nung wala siya at ang sandaling dumating ang kotse niya, halos panghinaan ako ng tuhod. Nagkagulo sa buong mansyon. Hindi magkamayaw ang mga kasambahay at ang mga tauhan ni Luciferio. Nahirapan akong huminga nang makita ko siyang dumudugo ang ulo. May sugat siya sa sentido at may tama ng baril sa tagiliran at tiyan. Mabilis akong bumaba ng hagdan at halos liparin ko na ang distansya naming dalawa. Inilapag si Luciferio sa mahabang sofa. Teka, tatawagin ko ang personal nilang physician, sabi ni Oreo. Hindi na, ako na ang bahala, sabi ko. Agad akong humingi ng assistance sa kanila at sinunod naman nila ang mga pinakuha ko. Pakikuha na lang ng health kit at maligamgam na tubig, sabi ko. Mabuti na lang at nabilhan ako ni Luciferio ng gamit at kumpleto iyon. Mabilis kong nilinis ang sugat niya at tinanggalan siya ng bala. Naluluha ako habang ginagawa ko iyon dahil nahahabag ako sa sinapit niya. Nanikip rin ang aking dibdib. Namamawis na siya pero malamig iyon at namumutla ang kanyang labi. Maayos ko namang nalinisan at tagamot ang kanyang sugat. Binandahan ko na rin siya. Salamat ma'am. Mabuti na lang at nurse ang naging kasintahan ni Bossing. Kung hindi, mahihirapan tayo kung hindi agad malalapatan ng lunas si boss. Ano bang nangyari? Bakit nagkaganon? Tanong ko. Nag-alala kong tanong. Kasi ma'am, nagmatigas si Conrad. Nakipaglaban talaga siya ng hands-on combat. Tapos rider naman si Conrad. Gumamit ng baril, kaya natamaan si boss. Nagkakagulo na. Nabaril ko naman sa tuhod si Conrad at si Bossing na ang tumapos rito. Nakakaawa nga si boss. Ayaw niya kasi talagang patayin ang kapatid niya. Pero wala na talagang pag-asa si Conrad. Tumango ako sa sinabi ni Oreo. Magpahinga na kayo. Alam kong napagod kayo ng sobra. Ako na muna ang bahala kay Luciferio. Seryoso kong sabi. Nagkatinginan sila at tumango. Nagpaalam sila sa akin at nagpasalamat. Ilang araw akong walang tulog. Habang binabantayan siya sa aming kwarto, may dextrose na nakakabit sa kanya at madalas kong palitan ang dressing ng sugat niya. Unti-unti naman iyon gumaling dahil sa ointment na pinapahid ko. Hinihintay ko na lang talaga si Luciferio magising. Sobrang haba ng pahinga niya dahil halos 3 araw pa lang sila naghanap ulit at nakipaglaban sila ng halos 2 araw na walang kain. Kumain na po muna kayo ma'am Don. Mahirap pong malipasan ng gutom tapos puyat pa kayo. Baka mamaya kapag gising na ni Sir Luciferio, kayo naman ang bedridden. Napaisip ako sa sinabi ng mayodroma. Kaya kumain ako habang binabantayan si Luciferio. Saktong gising niya naman tapos na akong kumain. Buong akala ko magiging maayos na ang lahat kapag gising na siya. Pero nagkamali ako. Nasaan? Si Zeddy? Tanong ni Luciferio sa mayodroma. Parang hindi ako nito nakikita. Nasa kanila sir.
Sagot ng mayodroma. Nagtaka rin ang mayodroma sa inaasa ni Luciferio. Sino siya? Bigla ang tanong nito habang nakaturo sa akin. Tila tumigil ang tibok ng puso ko sa kanyang tanong. Nahihirapan akong huminga at halos manikip ng aking dibdib. Hindi niyo kilala si Ma'am Don? Tanong ng mayodroma. Umiling si Luciferio. Sa kanyang pag-iling, para naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko matanggap na nakalimutan ito. Marahil nagkaroon ng problema ng tamaan siya sa sentido. Idagdag pa ng masama ang loob niya dahil sa pinatay niya si Conrad. Bumagsak ang luha sa aking mga mata ng sunod-sunod. Nagtaka naman siya sa biglaang kong pag-iyak. Sir, siya po ang... Pinigilan ko ang mayodroma at tinalikuran ko si Luciferio. Wag na po, hayaan na natin. Mataba kong sabi. Nasa si Zeddy. Sabihin mo, bisitahin ako. Bukas may date kami. Saka, bakit puro ako benda? Naaksidente ba ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Sumenyas ako sa mayodroma na umuo na lang sa sinabi ni Luciferio. Ma'am, paano na po ito? Baka sa mukha niya ang pag-alala. Tipid akong ngumiti. Uwi na lang siguro ako sa amin sa Pilipinas. Seryoso kong tugon. Natigilan ang mayodroma at tinawakan ako sa kamay. Paano na si Sir? Hahayaan niyo na lang ba siyang hindi nakaalala? At ibang babae ang makakasama? Nasasaktan na akong naglakad paalis roon. May pera naman akong naipon galing kay Luciferio. Gagamitin ko na lang iyon bilang panimula. May pera rin akong ipon noon bilang nurse kaya hindi ako mahihirapan dahil ako lang naman. Dumating si Zeddy sa mansyon at maaga naman akong umalis. Umiiyak akong sumakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas at sa bawat minutong lumilipas, mas lalo nang akong nahihirapan at nasasaktan. Kung kailan naman ayos na ang lahat, saka pa siya nawalan ng alaala. Malungkot kong sabi. Makalipas ang 3 buwan, nakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Kung ano-ano ang gusto kong kainin at gusto kong gawin. Tuwang-tuwa rin ako kay Stanley na anak nila Kate at Prince. Hindi ko lubos akalain na naglilihi na pala ako ng mga oras na iyon. Hanggang sa mag-9 na buwan at manganak na ako ng 2 kambal na lalaki. Labis ang sayang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Pinangalanan ko silang Denry at Denrive. Nakakatuwa ang aking mga anak. Pinalaki ko silang 2 ng maayos kahit wala silang ama. Isang araw, umattend kami ng charity program sa Dasmariñas, Cavite. Sinsponsorin ako nila kaya nandito ako para makilahok sa programa. Mama, naihihi po ako. Nakangiwi ang gwapo mukha ni Denrive. Napangiwi rin ako dahil walang makakasama si Denry kapag iniwanan ko ito. Sandali anak, seryoso kong sabi. Hinanap ko si Drem at nakita ko siyang nakaupo sa may kabilang side. Dinala ko si Denry sa kanya at sinamahan kong umihi si Denrive. Tapos na po ako, Mama. Magalang na sabi ni Denrive. Ngumiti ako, saka hinalikan siya sa noo. Napakasaya ko bilang isang ina dahil nagkaroon ako ng 2 cute na baby. Paglabas namin, natigilan ako dahil wala na si Denry sa tabi ni Rem. Rem, nasan si Denry? Kinakabahan kong tanong. Baka kasi nawawala ang anak ko. 5 taon pa lang ito. Baka kung saan na nagpunta. Masyadong malaki ang Dasmariñas. Mahihirapan akong hanapin ito. Hala, nasa tabi ko lang yun kanina. Lagot! Kinakabang sabi ni Rem. Sinamahan niya akong maghanap hanggang sa matigil ang aking mga paa sa harap ng hardin ng charity house. Hello, mister? Bakit po kahawig kita? Nakangiting tanong ni Denry. Tinanggal naman ng lalaki ang kanyang sunglasses at sumalay ang gwapo nitong mukha. Kumabog ang aking dibdib at halos hindi ako makahinga sa paghaharumentado noon para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Hindi ako makapaniwalang makikita siya ng sarili niyang anak. May babaeng yumakap sa kanya at kilalang kilala ko siya. Babe, kanina pa kita hinahanap. Andyan ka lang pala. Tara na, umalis. Ang mahalaga naman, nakapagbigay ka ng fund sa charity house. Malamyos ang boses ng sabi ni Zeddy. Kumirot ang aking puso at tila pinipiga iyon. Akala ko nakalimutan na ako. Buong akala ko, ayos na kami ng mga anak ko. Hindi ko lubos akalain na malaki pa rin pala ang epekto niya sa akin. Ay, hi! Ang cute mo naman! Natutuwang sabi ni Zeddy. Hahawakan sana niya si Denry nang tabigin nito ang kamay ng babae. Huwag mo akong hawakan. Malamig ang boses na sabi ng bata. Salubong ang kilay ni Zeddy nang marinig ang sinabi nito. Sasampalin niya sana si Denry nang mauna akong sumampal sa kanya. Hindi na rin na malayang mabilis ang naging hakbang ko. Lumagapak ang palad ko sa kanyang mukha. Halos tumabingi ang mukha ni Zeddy sa lakas ng pagkakasampal ko. Kumulo bigla ang dugo ko. Gawin niyang lahat pero wag na wag niyang sasaktan ang mga anak ko. Anong karapatan mong saktan ang anak ko? Nanggagalaiti kong tanong. Nanliliksik ang mga mata niyang tumingin sa akin. At balak sana akong gantihan na magsalita si Luciferio. Tama na Zeddy. Malamig na saway ni Luciferio. Nang magtama ang mga mata naming dalawa at nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga bata, biglang kumirot ang kanyang ulo. Napahawak siya ron at namilipid sa sakit. Nag-alalang lumapit ang aking mga anak at hinaplos ang ulo nito. Magiging ayos ka rin, mister. Ipagpipray ka namin kay Lord. Sabay na sabi na magkakapatid. Magsitabi nga kayo. Ayos ka lang ba, Luciferio? Nag-alalang tanong ni Zeddy. Nanatili lamang akong nakatayo at kinuha ang dalawa kong anak. Makalipas ang ilang minuto, tumigil si Luciferio at tumingin sa aming lahat. Nagtagal ang mga mata niya sa akin. Tinabig niya ang kamay ni Zeddy. Don? Tawag niya sa pangalan ko. Nanlamig ako sa mga oras na iyon. Kakaiba ang sayang dulot ng tawag niya. Pero may kaakibat na sakit dahil sa tinagal-tagal. Ngayon lang niya naalala. Bumalik na ang mga alaala ko. Bumalik na. Anya, habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi. Handa ka na bang pakasalan ako? Seryosong tanong ni Luciferio. Mama, siya ba ang papa namin? Tanong ni Denry. Papa ko siya? Segunda ni Denrive. Natigilan si Luciferio nang makita ang dalawang kambal na bata at mabilis na niyakap ang dalawa. Kamukhang kamukha ko kayo nung bata ako. Kaya sigurado ako ang papa niyo. Nakangiting sabi ni Luciferio. Kinuha ko sila Denry at Denrive. Tara mga anak, uwi na tayo. Malamig kong sabi. Hindi pwedeng basta na lang maging ayos ang lahat matapos kong maghirap ng ilang taong mag-isa. Uwi na po tayo? Sabay na tanong ng kambal. Tumango ako. Paano si Papa? Mama? Tanong ni Denry. Hindi ako sumagot at mabilis na naglakad. Ano? May anak kayo? Kaya ba hindi ka nagpapahalik o ginagalaw ako? Dahil yang babae na yan ang hinahanap mo? Galit na sabi ni Zeddy. Tumigil ka, Zeddy. Nauna ka, pero matagal na tayong hiwalay. Sinimantala mo ang amnesia ko at hindi mo sinabi ang totoo. Noong mga panahong yon, may Don Grace na ako. Nakalimutan ko siya. Siya ang kasintahan ko ng panahon na yon. Mahabang paliwanag ni Luciferio. Galit na hinampas ni Zeddy si Luciferio at balak pa ako nitong hambalusin ng bag ng salagin iyon ni Luciferio. Itinulak niya si Zeddy. Tama na ang pangluloko mo, Zeddy. Get lost. Galit na sigaw ni Luciferio. Hindi ito umalis at umiyak lang roon habang nagwawala. Hinarangan naman ako ni Luciferio. Doon naman, makinig ka naman sa akin. Narinig mo rin naman ang sinabi ni Zeddy. Nothing happened to us even a kiss sa loob ng 5 taon.
Seryosong sabi ni Luciferio. Mama, gusto ko ng buong pamilya, sabi ni Denrive. Ako rin po, ayokong walang papa, segunda ni Denray. Naluha lalo si Don sa kanyang narinig, kaya pumayag siya. Sige, bumawi ka. At kapag handa na ang lahat, papayag akong pakasalan ka. Naluluha akong sabi. Ngumiti si Luciferio at hinalikan na ako sa labi. Nagulat naman ang mga bata at nagtakip ng mga mata. Isa lang talaga ang natutunan ko. Huwag hayaan ang aking mga anak na lumaking walang ama. Alam kong kaya kong buhayin mag-isa sila Denray at Denrive. Pero kung kaya pa namang ayusin ang problema naming mag-asawa, bakit hindi? Para sa mga anak namin, mahal ko pa rin naman siya kahit 5 taon na ang nakalipas. Wala akong ibang nagustuhan o naging kasintahan. Siguro dahil umaasa akong isang araw maalala niya ako. Isang araw magkikita kami ulit. At dumating nga ang araw na iyon. Sa pangalawang pagkakataon, pinagtagpo ang aming landas. Unti-unting inayos ni Luciferio. Tinutuon niya ang sinabi niya nung magbabagong buhay kasama namin. Marangal na ang trabaho nila Oreo ngayon. Medicine company at medicine supply ang ipinatayo ni Luciferio dahil related iyon sa health at profession ko. Walang araw na hindi ako pinagsilbihan ni Luciferio. Sobrang sweet at sobrang asikaso niya sa amin na mga anak niya. Birthday ng kambal nang supresahin ni Luciferio ang dalawang maging ako sa harap ng maraming tao. Inalok niya ako ng kasal at tinanggap ko naman iyon. Sa mismong araw ng kasal, sobrang rami ng tao at nagagandahan ang dekorasyon sa simbahan ng Belen. Puro rin dekorasyon, pati ang malaking puno ng akasya sa loob ng simbahan. May red carpet na papasok sa loob. Kasabay ng tunog ng kampana, ang tugtog na pangkasal. Lumakad ako papunta sa altar kasama ni Lola, Adora at ang aking mga anak. Since wala na akong magulang, hinawakan ni Luciferio ang aking kamay at sabay kaming humarap sa pare. Nagsimula ang seremonyas ng kasal hanggang sa magpalitan kami ng wedding vows. Ako si Luciferio Montenegro, handang hawakan ang kamay ni Don Grace Zapanta at mahalin siya habang buhay, sa hirap man o ginhawa. Hinding-hindi ko sila pababayaan ng aking mga anak. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ama ng aming mga supling. Nakangiting sabi ni Luciferio. Kumabog ang aking dibdib sa kilig. Ako si Don Grace Zapanta, handang hawakan ang kamay ni Luciferio Montenegro at mahalin siya habang buhay ng walang kapares. Sa hirap man o ginhawa, sasamahan ko siya sa lahat at bubuin ang aming pamilya na magkasama. Kahit pa maraming humadlang, hinding-hindi ko siya bibitawan. Sabay naming palakihin ang aming mga anak na masaya. Nakangiti kong sambit habang naluha ang mga mata sa sobrang saya. Hinalikan ako ni Luciferio base sa sinabi ng pare. Kinilig ako roon, lalo na mag-ayi ang mga bisita. Pagkatapos nun, ina-announce na ganap na kaming mag-asawa. Simula nun, namuhay kami ng normal. Masaya, kumpleto, kontento at payapa kasama ng 2 naming anak na lalaki.